Hello, good evening everyone. Kakauwi lang po namin. Kakatapos lamang mag-ensayo galing gym. And kakatapos ko lamang din pong panoorin yung video ni Sir MG, ni Sir Rendon. Hinggil po dito sa mga patutsada ni kapatid na Billy, mga kaibigan. So sa akin pong palagay, hindi lang po kung sino man ang involved dito, sa atin din pong pang-araw-araw na pamumuhay, may matututunan po tayo dito. Di ba? I-check din po natin yung ating mga sarili, wag lang puro bato. Hindi, ikaw ang makasalanan, ikaw ang may kasalanan, kayo ang may kasalanan. Ibig bang sabihin nun, wala kang nagawang kasalanan, wala kang nagawang pagkakamali, perfecto ka? Dito po sa mga inilatag na mga documentation ni Sir MG, ni Sir Rendon, at base sa huling video ni Billy at yung live niya na napanood ko, tinitimbang ko po ang mga bagay-bagay. At first, yes, I understand the frustration of Billy. Even now naman, naiintindihan natin yung frustration niya dahil hindi na-meet yung mga demands niya, mga kaibigan. But at the same time, hindi ko din maintindihan na after pala nitong mga favors na ibinigay sa kanya ng management, ng BOTY, pati po itong tawag dito, pati po itong mga inilabas ni Sir MG sa kanyang video kanina na mga favors na hiningi na ibinigay naman pati kay Sir Rendon sa kanyang mga pinakita kanina na mga demands before na naibigay out of parang courtesy na lamang kay Bro Billy. I think may pagkukulang man ng management pero wala sa kanila yung pinaka main problem, mga kaibigan. Again, let me just get it straight. Hindi ko po sinasabing walang pagkakamali ang management ng BOTY bilang, 'di ba, tagamasid din at bilang naging parte nitong organization na 'to. Hindi ko po sinasabing perfecto sila, marami pa silang kailangang i-improve. But again, sa pagkakataon pong ito, mukhang medyo nagmalabis naman siguro yung ating kapatid na si Billy Jack Sanchez. Ang dami po nilabas ni Sir MG ito na mga pagkakataon nasiraan yata and then humingi, binigyan. Ang ganda, no? Kay Sir Rendon naman, binigyan ng pagkakataong makakulab, although hindi lahat binibigyan ng opportunity niya na makapag-collab sa kanya. So out of respect kay MG, pinagbigyan niya. And ito din yung sinabi ni Sir Rendon na yung financial assistance na binibigay ni Sir MG kay Bro Billy, actually hindi agree doon si Sir Rendon. Bakit? Nung una, syempre, papakinggan mo muna yung rason Nung una, bakit again si Sir Rendon sa pagbibigay ng financial assistance or yung naibigay na financial assistance, for example, ni Sir MG dito kay Billy Jack. Sa una, ba't ganyan naman? Ba't parang, baka yung iba sabihin madamot kung hindi mo pa maririnig yung kanilang explanation. But, yun, tama yung sinabi ni Sir Rendon Kasi bro, ganito yan. Kapag hinihingihan ka ng financial assistance, each and every time, nagbibigay ka, okay, kailangan ganito, bigay ka. Wag ganon, Bro MG, sabi ni Sir Rendon. Kasi, kung bigay ka ng bigay at dadating ang panahon, masasanay, at pagkatapos, kung wala ka nang maibigay, ikaw na ang masama. Which is very true, mga idol. Hindi lang sa BOTY, hindi lang sa mga normal nating buhay. Kahit sa di ba, nakakanasan natin yan sa real world, mga idol, di ba? Yung mga pagkakataon na mga friends mo or kamag-anak, papautangin mo, pag singilan na, ikaw na yung masama. Pag singilan na, parang ikaw pa yung nahihiya na mag-remind, ganyan. So, ganun Ano sabi ni Sir Rendon? Kesa bro, bigyan mo ng, monetary assistance. Why not help him to improve his life? And sinabi nga ni Sir Rendon yung mga example niya doon. Totoong-totoo. Kasi even kami, ganun ang laging bukang bibig ni Sir Rendon. Open up a business. Malaki man yan, malaki. If there's an opportunity, let's go. Kasi, bigyan mo ng financial na tulong ang isang tao, temporary lang yan. Kung napanood nyo na yung video ni Sir Rendon na naka-upload sa channel ni Sir MG. Temporary lang yan. Ang pera madaling ubusin.
Ngayon, turuan mo yung tao kung paano siya kikita on his own. Kaya nga sabi ko sa kanya, nagkausap kami, gusto ko magpondo ng business sa kanila, parang Manila Boys merch yata. At pagkatapos, pag kumita, di ba, mag-endorse ka lang, ako na maglalabas. Pag kumita, babawiin ko lang yung aking, tawag dito, ipinundar at sa inyo na yon. Which is napakaganda. Walang halong selfishness yung ano ni Sir Rendon, ano? And even Sir MG, saksi din po ako sa kung gaano natulungan si Bro Billy ni Sir MG. Saksi kami dito, yung Team Manila. Kasi before, when he came in, ang main purpose is para din matulungan siya to help him be included sa roster ng Battle of the YouTubers. Nandito pa noon sila Casimero. So, after the sparring, nag-call out, napansin, yun, binigyan ng opportunity. And hindi din natin maikakaila na malaki yung nagawa ni Sir MG para buhatin yung social media image na nitong si Bro Billy. No, ginagawa ko po ito, sinasabi ko po ito bakit diba? Somehow I'm still thinking of the welfare of Bro Billy Jack Sanchez. Bakit? Kasi po ako yung klase ng kaibigan, hindi man kami magkasama, magkalayo man, nasa Pampanga siya, dito. Ako yung klase ng kaibigan na paprangkahin kita. Ako yung klase ng kaibigan na iko-correct kita if I think that you're doing something wrong. Rather than tolerating you kahit alam ko na hindi na maganda yung nagiging mga tawag dito, diskarte natin. So, yun po ang sa akin. Again, Billy Jack Sanchez, tinuring ko siyang kaibigan. And I know, matured siyang tao. Nadala lang siguro ng situation. Kung hindi siya importante sa akin, I will not let him stay here at my place for like 2 months, kasama si Jason. So, ganun po ang aking ganun po ang aking pakikitungo sa aking mga kaibigan. So, ganito po, yung sa akin, ang nakita ko lang, base din sa mga dokumentong iprenesenta na magkabilang panig, mga kapatid, mas higit yatang nakatulong naman nang walang inaantay na kapalit yung MG at yung Rendon at yung Haring Bangis at iba pang membro ng BOTY sa'yo, kapatid. So sana isipin mo din yon dahil wag mo nang antayin kasi na umabot pa sa sukdulan yung dalawa. Wag mo ding antayin naman na diba, kami dito, madamay pa na kami ay kahit papano pinagmamalasakitan ka, kapatid. Dahil, tawag dito, ayaw din namin na malagay ka sa alanganin, gayong ikaw ay magkakaroon ka na ng mga, yung anak mo, blessing yan. Ang asawa mo, hindi dapat ma-stress. Kailangan ka ng maging mag-ina mo. So, yun ang sana, kapatid. Sana kung mapanood mo to, nahimasmasan ka na. Alam ko, may naririnig akong na parang wala ka pa yatang tulog for how many days. Sana mahimasmasan ka na at makatulog ka na at makapag-isip ng mas mainam. Para hindi na to para sa iyo, kapatid. Para na to dun sa mga sa darating mong baby at sa kinabukasan ng iyong mag-ina. Yun. Ganun lang. At tingin ko naman ganito man ang current situation, anything is possible still. Kasi ganun naman hindi mo naman pwedeng sabihin na, sarado na talaga ang pintuan, wala na talagang chance. Hindi naman I think, kung may pagbabago pa rin maganap, or maging, bahagi ka muli nitong patimpalak na to, I think it is still possible. Kagaya nung dati, di ba, nagkaaway na kayo ni MG, dumating sa point na, di ba, nagalit siya dahil yung kanyang muka ay pinalagay mo dito sa medyo maselang bahagi mo ng katawan kung saan kinagalit niya. But at the end, pinatawad ka pa din niya and he gave you another chance. And sa tingin ko, kung magiging okay pa rin ang lahat, di ba, mas maganda yon. Kasi kapatid, naniniwala ako na minsan sa ating mga buhay, nakakaranas tayo ng ganyan. Minsan masyado tayong aggressive, wala tayong pakialam sa iba. Pag nasaktan tayo, I don't care kung sino ka man, babanggain kita. Lahat siguro tayo, minsan sa isang parte ng ating buhay, naging ganyang ka-agresibo. Pero alam ko, as we grow old, we get soft. At mas magdidesisyon na tayo, hindi lang lagi binabase ang ating pangsariling kapakanan, kundi yung kapakanan din ng mga tao na nakadepende sa atin. Kagaya niyan.
magkakaroon ka ng pamilya, bro. So, yun ang para sa akin bilang tinuturing ka pa rin kaibigan. I don't care kung hindi mo na kami ituring na kaibigan. Wala sa akin yun. Basta ikaw, tinuring kitang kaibigan at pinahalagahan ka namin dito, pinahalagahan kita. So, hopefully, magliwanag ang isip mo, kapatid. Gaya ng ginawa mong tangkang pag-aayos sa amin noon ng mga dati nating kaibigan na inaayos mo kami, sinubok mo kami ayusin sa channel mo. Ngayon, nandito ako, kapatid, para talagang maipaunawa pa sa'yo na hindi pa tapos ang tawag dito, ang lahat para dito. Bigyan mo ng pansin, mga kaibigan, kaysa mas lalo mong banggain, bakit hindi ka tawag dito, bakit di mo subukan makipag-reconcile? Kasi sabi nga, 'di ba, ang malumanay na sagot ay nakakapawi ng galit. So alam nating frustrated ang bawat isa, ang panig mo, ang panig nila Sir MG, nila Sir Rendon, ng management. But kung yan ay madala sa maayos na pag-uusap, naniniwala ako na may kahihinatnan at hindi magiging permanenteng sarado ang pintuan ng mga taong ito na mga maayos naman at mababait kausap. Ako din, mali yung impression ko kay Sir MG. Akala ko, alam mo na, kasi nakilala siya bilang disking, ganyan. Pero nung nakilala ko sila, lalo na Sir Rendon, iba. 'Di ba? Kabaliktarang sobra dun sa akala ng mga nasa social media about din. So yun lang, kapatid. Sana mahimasmasan ng bawat isa. Ako pa rin ay naniniwala na lahat ay maayos sa pamamagitan ng malumanay na pag-uusap. At hinihiling ko pa rin ang kaayusan sa magkabilang panig at hinihiling namin ng magandang future mo at ng iyong darating na pamilya. Yun lang. At sana ay lahat kayo ay talagang magkaroon ng oras para magkausap-usap kayo ng pribado. Siguro may mga nasabi man na masasakit, nasaktan na ang bawat isa. Pabayaan nyo muna siguro. It takes time to heal all wounds. Kasi nakikita ko naman, lahat kayo mga matured individual. Lahat kayo kayang magpakumbaba kapag, alam mo yun, kinikilala nyong kayo ay nagkamali. Lahat kayo are all capable of doing that. Diba? Bihira yung tao na talagang parang sasabihin niya sa sarili na, hindi ako nagkakamali, hindi ako maghihingi ng kapatawaran. Ako ang tama, ako lamang ang tama. Bihira, siguro, 1 out of 1 million ang mga ganong klase ng tao. So, pagka ganon, imposibleng maayos. Pero, dahil ikaw, kapatid, nakikita ko malalim ka din, Sir Rendon, Sir MG, lahat kayo mga open-minded type of person, lahat kayo malalawak, lahat kayo, tawag dito, nadadala ng bugso ng damdamin. But at the end, yung inyong maturity can lead into reconciliation. Yun lang, kapatid. Magandang gabi po sa inyong lahat at sa lahat ng ating mga manonood.